Pumalag ang ilang senator judges mula sa minority bloc sa planong investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umunoy mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na sisiyasatin ang umunoy 10 bilyong pisong unliquidated funds sa SEA Games, kung saan si Senator Alan Peter Cayetano ang nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ni Cayetano kung maaring magdulot ng chilling effect sa mga senator judges ang planong investigasyon bago ang nakatakdang pagharap ni Matibag sa Senado. Ipinahayag naman ni Senators Alan at Pia Cayetano na maaring ginagamit ang planong investigasyon upang takutin ang mga senator judges at ilihis ang atensyon mula sa impeachment proceedings. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. Tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday? Dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo? What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Stand up. He is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. May tugon naman dito ang Malacanang. Iginit ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro sa palace briefing nitong Huwebes na bahagi ng mandato ng NBI ang pagsisiyasat sa mga aligasyon ng katiwalian kaugnay ng 2019 SEA Games. Itinanggi rin niya na layunin ng investigasyon na gipitin o takutin ang mga senator judges sa impeachment trial. Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan. Ipinaliwanag ni Castro na nabanggit ang isyu matapos umanong may magsumbong kay Director Matibag tungkol sa mga aligasyon ng korupsyon sa isang pagpupulong kaugnay ng planong pagtatayo ng NBI Academy sa New Clark City. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestagahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Samantala, nilinaw din ni Castro na walang kaugnayan ang timing ng planong imbestigasyon sa naging palitan ng pahayag ni Senator Alan Cayetano at Director Matibag. Anya, nabanggit lamang ng NBI chief ang issue matapos siyang tanungin sa isang ambush interview tungkol sa mga kasalukuyang investigasyon ng ahensya. Patungkol naman sa posibleng pagkakadawit ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Castro na naimbestigahan na umano ito noon kaugnay ng issue at napawalang sala sa naging investigasyon. Ito ang naging tugon ng opisyal matapos matanong kung magbibigay ba ang palasyo ng garantiya na hindi ito manghihimasok sakaling maisama si Dizon sa planong investigasyon ng NBI. Ayon kay Castro, may record na naimbestigahan si Dizon at na-dismiss ang kaso laban sa kanya kaugnay ng usapin. Si Dizon ang nagsilbing President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA mula 2016 hanggang 2021. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinangasiwaan ng BCDA ang mabilis na pagtatayo ng Phase 1A ng New Clark City.
kung saan itinayo ang mga pangunahing pasilidad na ginamit sa 2019 SEA Games. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na sa kanilang kaalaman ay hindi na imbestigahan noon si Senator Alan Peter Cayetano na nooy Speaker of the House at iba pang personalidad na maaring maiugnay sa issue. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Keseline Catarong, SMNI News. Bumubuti na ang kondisyon ng Philippine Eagle na si Sawagang Dalwangan matapos matagpo ang may tama ng bala. Natagpuan kamakailan sa Bukidnon ang haribon at naagapan agad ang kondisyon. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, matagumpay nang nalunasan ang matinding impeksyon at mga sugat ng agila, kabilang ang pag-aalis ng mga uod sa katawan nito. Sa isinagawang x-ray, natuklasan ang 2 pellet ng baril na nakabaon sa pakpak at kaliwang paa ng ibon. Kusa na rin itong kumakain habang patuloy na sumasailalim sa rehabilitasyon at masusing obserbasyon ng mga veterinaryo. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cunha, ang maagap na pagtutulungan ng komunidad at mga rescuer ang naging susi upang mailigtas ang pambansang ibon. Samantala, paiigtingin naman ng DENR at Philippine Eagle Foundation ang kampanya laban sa iligal na pamamaril at ang pangangalaga sa mga endangered wildlife sa bansa. Ang Philippine Eagle ay ang pambansang ibon ng Pilipinas na protektado ng mga batas ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Mula sa pagiging tagapagpatupad ng batas, siya naman ngayon ang nasa sentro ng investigasyon. Matapos mag-viral ang video ng paghuli ng MMDA enforcer na si Gabriel Go sa isang gurong umunoy lumabag sa batas trapiko, agad na kumilos ang MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakatanggap na sila ng formal na reklamo mula sa isang teachers organization. Bunga nito, hindi mo na pinayagang sumama si Go sa clearing operations habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari. Isa sa mga sinusuri ng MMDA kung nilabag ba ng enforcer ang internal guidelines ng ahensya laban sa mga social media posts na maaring makapagpahiya o makapanira sa dignidad ng isang tao. Kasama rin sa investigasyon ang posibleng issue sa data privacy. Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange. Pero nilinaw ng MMDA na hindi rin ligtas sa pananagutan ang gurong nahuli. Aminado umano itong lumabag sa batas trapiko at sinubukan pang umiwas sa paghuhuli. Kaya tuloy pa rin ang kaukulang traffic case laban dito. Gayunman, tiniyak ni Artes na parehong panig ang kanilang pakikinggan bago magpasya. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro, aside doon sa explanation ni Mr. Go, para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process. Kasunod ng kontrobersya, inamin din ng MMDA na rerepasuhin ito ang pulisya sa paglalabas ng mga video ng clearing operation sa social media. Layunin umano nitong mapanatili ang transparency sa operasyon habang mas napoprotektahan ang privacy ng mga nahuli. I-revisit yung aming polisiya regarding po yung sa pagpo-post ng ganito pong clearing operations ng aming ahensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, pansamantala munang papalitan ng Deputy ng Special Operations Group si Gabriel Go sa mga clearing operations. Iginit naman ng MMDA na bagamat mahalagang maipakita sa publiko ang kanilang trabaho, dapat pa ring tiyakin na hindi nalalabag ang dignidad at karapatan ng sinumang naapektuhan ng kanilang mga operasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal,
Aaron Rojas, SMNI News.